Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to. Guys, umiiyak na po. Etong si Congressman Miao Miao. Etong si Kiko Barsaga. Kasi ang laki nung danyos na hiningi ni Enrique Razon. Ni Bilyonaryo Enrique Razon. Ang laki nung danyos. Yung kaso, cyber libel. Pero grabe, ang laki ng danyos mga kababayan. Ang danyos po, 100 million. Grabe. Iyak ko eh. Iyak etong si Kiko Barsaga eh. At meron pa sinabi, etong si Kiko Barsaga tungkol dun sa sa danyos na hiningi ni Enrique Razon. Sabi, greedy raw. Etong si Enrique Razon. Ito po yung litrato na kung saan nag-file po ng cyber libel complaint etong si Enrique Razon. Yan po mga kababayan. Ayan Naghain ng reklamong cyber libel ang kampo ng negosyanteng si Enrique Razon laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga sa Makati Prosecutor's Office dahil sa ilang mga post na inilabas ng kongresista laban sa negosyante. Ayan po. Grabe mga kababayan, simpleng-simple lang si Enrique Razon. Pero walang yan. Bilyonaryo at isa sa pinakamayaman dito sa buong Pilipinas. At alam ko kasama rin siya sa mga pinakamayayaman sa buong mundo. So, itong mga businessman na to, tahimik lang ito mga kababayan. Di ba tahimik lang ito? Lumabas dahil sa ginawa ni Kong Miao Miao. Sabi nga ng iba ibang klase talaga to si Kong Miao Miao. Lahat binabanatan. Dapat politiko na lang Kung ako kay Kong Miao Miao, dapat ang banatan mo mga kapwa mo politiko. Kasi kapag kapwa mo politiko, okay lang yung banatan mo ng banatan Kasi pare-parehas naman kayo Di ba? Pero binanatan mo isang private personality, isang businessman, at hindi lang basta-basta pipitsugin businessman. Walang yayayamanin. Ikaw na mismo nagsabi, Kiko Barsaga, ito ang pinakamayaman sa buong Pilipinas. Tapos ang lakas ng loob mo, banatan. Pagbintangan mo ba naman na mastermind ng korupsyon sa Kongreso? Paano nangyari yun hindi naman politiko? Itong si Enrique Razon. So napilitan mag-file mga kababayan. Ano ba yung detalyadong paliwanag tungkol sa pagsampa ng cyber libel complaint ni Enrique Razon Jr. laban kay Representative Kiko Miao Miao Barsaga? Okay. Ito po yung nangyari. Okay. So background muna kay Enrique Razon. Siya po ay isang kilalang negosyante at chairman po ng International Container Terminal Services Incorporated. Okay, siya po ay naghain ng reklamo ng cyber libel laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga noong January 14, 2026 sa Makati Prosecutor's Office. Bakit sinampahan ng kaso si Kiko Barsaga? Ayon sa reklamo, si Barsaga ay nag-post noong January 9, 2026 sa kanyang Facebook page na ang mga pahayag ay itinuturing ni Razon na maling paratang at nakasisira ng reputasyon. Ito yung mga pahayag na sinasabing libelous. Inakusahan si Razon na nagbigay ng suhol o bribes sa mga mambabatas ng National Unity Party NUP sa mga pagtitipon sa Soler para suportahan si dating Speaker Martin Romualdez bago ang 2025 elections. Ito pa, tinawag si Razon na mastermind ng korupsyon sa Kongreso at sinabing ibubunyag ang ebidensya pagbalik niya sa Kongreso. O habang tinanggal ni Barsaga ang mga post mula sa kanyang page, ay nang mahirap sa iyo Magpo-post ka tapos kapag nakuryente ka tatanggalin mo. Wala na Nakita na ng taong bayan, na-share na kung saan-saan. So wala ka ng habol doon. Ipinost mo na Marami na nakakita. Kumbaga nasira na etong si Enrique Razon. Kahit na tinanggal ni Barsaga ang mga post mula sa kanyang page, iginiit ni Razon na naikalat na ang mga ito at nakapagdulot na ng pinsala sa kanyang reputasyon bago pa man ma-delete ang dating mga post. Okay. Ayon sa legal team ni Razon, ang mga pahayag ni Barsaga unang-una ay hindi batay sa katotohanan at malisyoso. Hindi umano naganap ang mga paratang na ito.
Pangalawa, hindi ito protektado ng tinatawag na political speech dahil mali at nakasisira ang nilalaman. O dagdag pa sa reklamo ni Rason, hindi siya mastermind ng korupsyon at hindi siya nagbigay ng mga suhol sa mga kongresista para sa anumang layunin. Pahayag na hindi umano kayang patunayan ni Barsaga. Okay, ano ang legal aspeto ng cyber libel? Ang kaso ay sinampa bilang cyber libel dahil ang mga umano'y defamatory statements ay naipahayag sa social media, online o public domain na itinuturing na cybercrime sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Bilang cyber libel, mas mataas na parusa ang batas kaysa sa tradisyonal na libel at may kasamang mas mabigat na penalidad kung mapatunayan ang kaso. Ito na po yung danyos. Dito po, umiiyak. Itong si Kiko Barsaga. Okay. Oh. Ito yung danyos sa humihiling si Rason na patawan si Barsaga ng hindi bababa sa 100 million bilang moral damages at 10 million bilang exemplary damages. Nako. So kapag tinotal mo, 110 million pesos ang danyos na babayaran ni Barsaga sakali mang siya ay napatunayang guilty dun sa ginawa niya. Nako, malaki-laki yun. 110 million. Okay. So ano yung susunod na mangyayari pagkatapos ng pagsampa? Ang Makati City Prosecutor's Office ang magdedetermine kung may sapat na batayan para isampa ang kaso sa korte at kung itutuloy ang pagdinig. Si Barsaga naman ay nagsabi na harapin niya ang kaso sa korte at igigiit ang kanyang panig. Okay, so yan po yung detalye kung ano talaga ang nangyari. Ayan mga kababayan. At ito pa, nagsalita pa si Kiko Barsaga tungkol dito sa sa danyos na 110 million, sabi ni Congressman Kiko Barsaga. Alam ko binura na rin 'to Ang hiling niya mag-post binubura. At panindigan mo na lang, Congressman Meow Meow, panindigan mo yung yung sinasabi mo, hindi yung magpo-post ka, tapos buburahin mo, po-post ka, buburahin mo, wala na yan, mabilis kumalat ngayon, daming marites ngayon, social media. Lalong-lalo na ang daming mong tagasunod na mga didilis. So yung mga yan, ikinakalat agad dyan. Yung mga didilis na mga followers mo, ano nangyari? Naipagtanggol ka ba? Kiko Barsaga ng mga didilis. So tahimik lang din sila. Kasi walang mahirap banggain yan Bilyonaryo. At hindi naman yan politiko. Yung mga maingay na DDS na kung makapagmura sa mga sa presidente, sa mga politiko, nasa na kayo? Ba't hindi niyo ipagtanggol si Kiko Barsaga kay Enrique Rason? Bakit tahimik kayo mga DDS? Takot kayo? Takot ba kayo kay Enrique Rason? Bakit parang hindi nyo tinitira si Rason at parang hindi nyo kinakampihan si Kiko Barsaga? Nasaan na yung mga DDS? Tahimik. Yung mga madada dyan, yung mga madada na borateros. Tahimik ba't hindi nyo ipagtanggol si Barsaga? Di ba idol nyo to? Wala takot sila Sampahan kayo ng cyber libel pagkatapos 100 million ang danyos, moral damages at 10 million exemplary damages. Saan ka kukuha si Kiko meron yan. Ang daming niyang negosyo dyan sa lugar nila. Dyan sa Dasmariñas. Ito sabi ni Kiko Barsaga. Enrique Rason is seeking over 100 million pesos in damages. You're already the richest man in the country and you still want more? This is the type of greed that the Bible warns about. So, panay ang gamit ngayon ni Kiko Barsaga ng Biblia. Parang gagamit ka na ng na ginagamit mo ng Diyos Yan sa pinaggagawa mo So, sabi niya, ikaw na ang pinakamayaman sa bansa. Gusto mo pa ng mas maraming pera? At hinihingan mo o ikaw ay magsisik ng over 100 million pesos in moral damages? Sa totoo lang
Etong 100 million, sabihin na natin 110 million, pamerienda lang ni Enrique Rason yan. Walang Diyos. Maliit lang sa kanya yan. So kung talagang babanata ka niya, pwede kang hanapan ng bilyon na moral damages. So yung 100 million, malaki na rin yan. Grabe naman, 100 million moral damages. Yan sabi ni Kiko, walang iya. Ay, yaman mo na. Hingi ka pa ng moral damages sa 100 million. Ito lang naman masasabi namin sa iyo, Kiko Barsaga. Etong 100 million, barya lang yan kay Rason. Hindi naman niya na, kaya yan na hiningi niya para yumaman pa siya mas lalo. Hindi. Ito yung ito yung amount na yan, na 100 million, sinik niya dyan sa korte para magbigay sa iyo ng leksyon. Para mabigyan ka ng leksyon. Para siguro manahimik ka. Kasi yung sinasabi mo, nakakasira ka na ng reputasyon ng ibang tao. Lalong-lalo na, binanata mo, hindi naman politiko. Isang negosyante na nalihiti mo naman, kitang-kita naman at walang maitatago na yung kayamanan niya ay galing sa legal na paraan dahil sa pagninegosyo. Kaya nga tinatanong ka pa ni Rason yung pera niyo mga Barsaga, saan ang galing yan? Mga politiko kayo, buong pamilya. Saan ang galing yung mga kayamanan ninyo? Parang tinatanong tuloy ni Rason ako, legal to. Yung mga kayamanan nyo ba, mga Barsaga, legal ba yan? So, bumabalik kay Barsaga yung ginawa niya. So ngayon, naiiyak siya. Grabe naman, 110 million. Ang kanyang hinihinging moral damage at exemplary damages. Paktay ka. Ito. Sabi ni ng ating kababayan dito, bugok. Kung sinabihan niya si Kiko Barsaga, bugok daw. It's not about the money. Hindi yan usapan ng pera. Pang merienda lang yan ni Rason. He's a fucking billionaire. Totoo naman bilyonaryo to The man just want to teach you a lesson and because of his stature, yan talaga ang worth niya. Mababa pa nga yan O yan lang ba ang worth ng reputasyon ni Rason, 100 million? Baka binabaan pa nga niya yan dapat nga siguro 1 billion yan. Kung 1 billion yan, paktay ka. 1 billion moral damages, pwede ba yun? Kaya, yung hinihingi niya na yan, hindi yan para yumaman pa si Rason. Yan ay paraan para matuto ka, para mabigyan ka ng leksyon. Dahil hindi mo iniisip kung sino-sino babanggain mo. Bangga ka ng bangga, banat ka ng banat, hindi ka nag-iisip at bintang ka ng bintang nang walang basihan. Ngayon, patunayan mo yan. At kapag hindi mo na patunayan, kung meow-meow, sigurado meron kang kalalagyan. Bawas-bawasan mo na yung kayamanan mo ng 110 million. Sigurado hindi ka titigilan na ito ni Rason. Nakahanap ka ng katapat mo, magmulta ka. Sabi ng ating kababayan, huwag na natin basahin tong fuckboy na to. So, ito lang pansin ko lang nasa na yung mga DDS na bilib kay Kiko Barsaga? Bakit hindi nyo kalabanin si Enrique Rason? Kasi kung may kumakalaban kay Kiko Barsaga, nag-react agad mga DDS marami nag-react, lalo yung mga maingay na mga burateros na na kala mo pagkagaling-galing. Bakit tahimik kayo mga DDS? Ba't di kayo nagsasalita? Ba't di nyo pinagtatakol si Kiko Barsaga? Ba't hindi nyo nilalabanan si Enrique Rason? Takot kasi. Takot kayo, no? Sampahan kayong cyber libel tapos ang magiging moral damages 100 million. Ako po, iyak. Saan mo kukunin niya? Lang iyak. So ayan po, iyak po etong si Kiko Barsaga. Sabi nga dito, nakahanap ka ng katapat mo. Sino-sino na lang kasi ang binabanatan mo Kung alam mo, Congressman Barsaga, sir, dapat mag-concentrate ka na lang sa paglilingkod sa mga taga Dasmariñas. Ang daming problema dyan sa Dasmariñas Dapat mag-concentrate ka na lang dyan sa pagtulong sa mga constituents dyan po sa Dasmariñas. Ang dami pong problema dyan.
Dapat unahin nyo na lang yung inyong mga nasasakupan dyan. Hindi yung puro na lang politika, puro against Marcos, against kung kani-kanino. Di ba? Siguro pag matagal na kayo dyan, saka kayo magaganyan. Pero kayo'y binigyan ng pagkakataon ng mga taga Dasmariñas, Cavite na kayo'y maging congressman dahil inaasahan nila na matutulungan mo sila na kahit papano, maiangat mo man lang kahit konti ang kanilang antas ng kanilang pamumuhay. Dami mo mga pinangako nung ikaw ay tumakbo bilang congressman. Kahit munting kang matalo, nanalo ka pa rin. So, ibalik mo naman sa mga kababayan mo yung paglilingkod sa kanila. Ang mangyayari tuloy, maubos ang pera mo. Baka matanggal ka pa sa kongreso dahil sa pinaggagawa mo. Di ba dapat, sir, mag-concentrate ka na lang dyan sa bayan mo? Tulungan mo sila, magtrabaho ka. Wala puro kasisimula pa lang Hindi mo man lang siya pinatagal siguro mga ilang term ka bago ka sana magingay. Gusto ata nito agad umangat hindi naman ganun yun. Di ba? So yan po mga kababayan. Kapag napatunayang guilty at hindi napatunayan ni Kiko Barsaga ni Miao Miao yung kanyang ibinibintang dito kay Enrique Rason, ayan po ang kahihinatnan. Siya po ay magbabayad ng 100 million pesos in moral damages at 10 million pesos exemplary damages dito kay Enrique Rason. Kaya paktay ka. Kaya po umiiyak. Umiiyak po. Etong si Kong Miao Miao. Dating malakas, meow! Ngayon hindi. Meow! Meow! So, gano'n na lang yung ingay niya. Nakakita siya ng katapat nakahanap siya ng katapat, mga kababayan Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To, sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.